Nakakaawang lalaking makakatuluyan ng hunyangong babaeng ito. Ang pagkatao nito ay isang huwad, isang peke. Isipin mo na lang na hindi ko yun sinabi. Malamig na sagot ni Marciano. Akala ko kasi noon ay tao ka. Subalit hindi ko akalain na isang halimaw palang nasa likod ng magandang mukhang yan. Nagbago ng gustong mukha ni Marie Chris nang marinig yon. Dumating naman ang mga manager at pulis. Humingi ng paumanhin sa kanila at kinaladkad palabas ng lugar na yon si Marie Chris. Ang matinis na sigaw ni Marie Chris ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng hotel. Inihagi siya ng mga ito sa labas ng pinto ng hotel. Ang kanyang mga mata ay may galit at kasamang mababakas. Hindi niya akalain na darating siya sa ganitong sitwasyon. Isang taon nang nakalipas, siya ay isang babae na may lahat ng bagay. Ngunit ngayon wala na siyang anuman. Gusto lang niya na ipadala siya ni Marciano sa ibang bansa dahil na-freeze ng kanyang bank account. 2 araw nang nakalipas dahil sa pagpipilit niyang makausap si Marciano sa conference. Si Zephyr ang kanyang nakabangga at sinabi ng lalaki sa kanya na pinuputo na nitong lahat ng kanilang ugnayan. Dahil sa mga iskandalong kinasasangkutan niya, ang kanyang kumpanya ay unti-unting nalugi at ang mga investors niya humingi ng refund sa kanya at idemanda siya na naging sanhi ng pagka-freeze ng kanyang mga bank account. Tinanggap na niya ang pagkatalo niya kay Sarah at nagbalak na lang na bumalik ng ibang bansa. Subalit ang lahat ng taong maaaring makatulong sa kanya ay mga nangawala na. Lahat ng ito ay dahil sa kagagawa ni Sarah. Nawala ang lahat sa kanya ng dahil sa babaeng yun. Kung hindi dahil doon, isa pa rin sana siyang mayamang dalaga ngayon. Sa loob ng private room, natahimik ang lahat matapos na makita ang eksena ni Marie Chris na kinaladkad ng mga pulis. Maya-maya pa, parang wala nang nangyari at nag-uusap ng lahat ng mga naroroon tungkol sa negosyo. Maganda ang mood na matapos mawala ni Marie Chris sa lugar na yon. Hawak niyang baso ng alak at paminsan-minsang sumisimsim ng laman noon. Sabi ko na sa'yo, Sarah, sisikat ka. Ang iyong mga design na damit ay talagang mabenta sa market. Nagiging kilala ka na abroad. Nakakatuwa naman. Ngumiti rin siya at maganda rin ang kanyang mood. Salamat sa suporta, Ate Dorina. Nakikilala na nga ang kanyang mga gawa. Si Marie Chris ay hinusgahan na ng mundo. Tulad ng kanyang inaasahan, pakaramdam niya ay talagang masaya ang gabing ito. Itinaas ni Sarah ang baso at uminom kasama si Dorina. Tarang mag-toast para kay designer Sarah. Anunsyo ni Dorina sa mga taong naroroon, sabay taas ng kanyang baso. Tumayo si Sarah kasamang mga baso ng alak at uminom ng isang baso kasama ang lahat. Nagkaroon ng tawanan at kwentuhan sa loob ng private room. Magandang samahan ni Sarah at Dorina at pareho silang uminom ng marami nang matapos ang programa. Nagsimulang umalis sa mga empleyado. Medyo lasing na si Dorina, hawak ang kanyang cellphone, sinabi niya kay Sarah. Sarah, mukhang marami ka nang nainom. Tatawagan ko ang aking driver para ihatid ka pa uwi. Hindi ate, hindi ako uminom kanina. Ako na lang maghahatid kay Sarah pa uwi. Pigil naman siya sa kanyang kapatid. Nakita ni Dorina na siyang nagsalita at tumango. Sige, ikaw na maghatid kay Sarah, pauwi ako na munang mauna pa uwi sa atin. Sige, inabot ni Marciano ang handbag ni Dorina at binigay ito sa driver. Ihatid niyo si ate pauwi ng ligtas. Opo, sagot ng driver at tinulungan si Dorina palabas. Wala nang ibang tao sa private room, tanging si Sarah na lasing at nakahiga sa mesa. Lumapit si Marciano at tinapik si Sarah sa balikat. Sarah, oras na para umuwi. Tara na. Lasing si Sarah kaya tinulungan siya ni Marciano. Natumayo ang ulo niya sumandal sa balikat ni Marciano. Tinulungan siya nito na lumakad palabas. Wala silang kaalam-alam na ang eksenang ito ay makikita ni Marie Chris mula sa gilid. Gusto niyang itulak silang pareho, ngunit pinili niyang magpigil. Ang kasalukuyang layunin niya ay makaalis at makapunta sa ibang bansa. Kapag nakaalis siya, may pag-asa pa siyang makabangon, kaya't pinigilan niyang sarili na salakayin si Sarah. Kinuha ang kanyang cellphone at kumuha ng video. Nang likuran ng dalawa, inalalayan ni Marciano si Sarah na pumasok sa sasakyan. At pagkatapos ay nagmaneho si Marciano patungo sa Makati. Sinundan sila ni Marie Chris gamit ang sariling sasakyan at nag-send ng video kay Zephyr. Alam niya ang obsesyon ng lalaki kay Sarah at tiyak na magagalit to kapag nakita magkasamang dalawa. Kung makikita nito may kasama si Sarah na ibang lalaki, tiyak na mababaliw ito, hindi ba? Nang naisip niya ito, bahagyang nakaramdam siya ng ginhawa. Si Zephyr ng mga oras na yun ay pauwi na. Nang makitang isang tindahan ng lugaw sa kalsada, naalala niyang mahilig si Sarah sa lugaw ng arroz caldo. Kaya inutusan niya si Mr. Jomar na bumaba at bumili. May social gatherings na pinuntahan ng babae, kaya alam niya na may inom itong pag-uwi.
Kailangan nitong kumain ng mainit na sabaw at pagkain upang mainitan ang sikmura nito. Nais din niyang maalis ang amoy ng alak sa kanyang katawan dahil napainom din siya kanina. Para hindi naman siya iwasan ni Sarah kapag hinalikan niya ito mamaya. Kahit na siya ay lalaki, ang alalahanin ng mabangong katawan nito ay naghahatid ng iba yung kilig sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at binuksan. Ang ngiting kanina'y nakasilip sa kanyang mga labi ay napawi. Napalitan ng pagkainis nang makitang si Sarah ay aki-aki ni isang lalaki papasok ng kotse. Ang video na yon ay kuha sa isang hotel. Nakita niya pa doon na tinangay ng lalaki si Sarah. Iuwi kaya nitong babae sa bahay? Dumilim ng gusto ang kanyang muka. Nilapitan niya si Mr. Jomar. Sir, sabi ng tindera, ubos na daw ang arroz caldo. Ngunit maari daw sila magbigay ng ibang opsyon para, wag na, sumakay ka na't umuwi na tayo. Hindi na niya pinatapos ng pagsasalitang lalaki. Naguluhan ito sa kanyang sinabi. Sir, hindi ba sabi niyo ibibili natin ng lugaw ang asawa niyo? Tanong pa nito sa kanya. Sabi ko, umuwi na tayo. Malamig na sagot ni Zephyr. Naramdaman ni Mr. Jomar na biglang nagbagong mood ng kanyang boss. Hindi siya naglakas loob na magtanong at mabilis na pumasok sa kotse at nagmaneho. Sa unit ni Sarah sa Makati, ipinark naman siya ng kotse at inilalayang bumaba si Sarah ng sasakyan. Kaya mo bang maglakad? Tanong niya dito. Oo, bumaba si Sarah ng sasakyan, subalit ang kanyang katawan ay bumubuhay at sumasayaw. Inalalayan siya ni Marciano na bumaba at maglakad. Halika na, aalalayan kita, maginoong sabi nito. Salamat pero kaya ko. Sumandal siyang bahagya sa pinto ng kotse at bahagyang iniwasan ang mga kamay. Nag-aalala ang lalaki kaya sinamahan siya nito. Aalalayan kita hanggang sa makapasok ka sa loob. Baka mamaya may kung sino pang mambastos sa'yo kapag iniwan kita. Mambastos? Sa akin? Anong ibig mo sabihin? Ang tinig ni Sarah ay bahagyang nagbuhol-buhol at patuloy pa rin siya sa pagsuray na paglakad. Wala. Sinundan na lang ni Marciano si Sarah at inalalayan ang bawat hakbang nito na baka matumba at mauntog. Nasa na yung keycard? Akin na at ako na magbubukas ng pinto. Inabot niya ang keycard sa kamay nito subalit ayaw nito yung ibigay. Nang makarating na sila sa pintuan ng bahay ni Sarah, wala na itong nagawa ng kuhanin niya ang keycard nito at siyang nagtap nito sa pintuan nito. Hindi uminom si Marciano ngayong gabi kaya maliwanag ang kanyang isipan. Binuksan ng pinto, tinulungan niyang humiga si Sarah sa sofa. Nakita niyang lasing ito, kaya tinakpan siya ng kumot at nagpunta sa kusina upang kumuha ng tubig. Nakakita siya ng termos sa kusina, bumuhos ng mainit na tubig at dinala sa bibig ni Sarah. Uminom ka ng konti para maibsan ang iyong pagkahilo. Ayoko uminom. Iniwas ni Sarah ang kanyang ulo at tumangging inumin ang tubig na inaalok niya. Makakatulong ito sa iyo kapag ininom mo, sabi ni Marciano at pinilit na ipinainom sa babae ang tubig. Hinawakan niyang batok ni Sarah at inararo ang tasa ng tubig sa bibig nito. Ngunit sa puntong iyon, nakarinig siya ng ding ng tunog mula sa pintuan. Bumukas ang pinto. Nakatayo ang gwapong lalaki na may malungkot na mukha sa labas. Nang makita niyang kalahating nakalahod si Marciano sa harap ng sofa at pinapainom si Sarah ay bigla itong tumigas at pumasok. Pagkarinig ng mga yabag, tumingin si Marciano sa kanya na may bahid ng galit sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Nakita ni Zephyr ang galit sa mga mata ni Marciano at nagbigay siya ng isang mapang-uyam na ngiti. Naisip ni Marciano na tunay nga may gusto si Zephyr kay Sarah. Sinulipan ni Zephyr si Sarah na malamig ang tingin. Nakahiga itong walang malay sa sofa, ang ulo ay nakasandal. Ang mga pisngi ay namumulat, mukhang mapayapa namang nagpapahinga. Sa akin siya, anong palagay mong ginagawa mo? Marasang tinig ni Zephyr na nakatingin kay Marciano at nilagyan ng boundary. Ang lalaki sa babaeng inaari niya sa kanya. Nabigla si Marciano sa sinabi ni Zephyr. Nakakunot ang kanyang noo sa kanang salita. Sa'yo? Pag-aari mo ba siya? Eh hindi ba, hiwalay na kayo ni Sarah. Sarah, inulit ni Zephyr ang sinabi ni Marciano. Alam mo ba na asawa ko siya? Bakit dumidiskarte ka pa rin sa kanya? Ano? Mga agaw ka ng babaeng pag-aari ng iba? Humanap ka naman ng magiging babae mo. Wag na yung may nagmamayari ng iba. Mayabang na wika ni Zephyr, nakikipagtagisan siya ng tingin sa lalaking kausap. Binuhat ni Zephyr si Sarah sa kanyang mga braso. Nang makaramdam ito ng lalaki, bahagya itong nanulak at nagpumigla sa pagkakabuhat sa kanya ni Zephyr. Tumanggi si Zephyr na bitawan siya. Kaya ginamitan niya ito ng malakas na puwersa upang manahimik na sa pagpigla sa kanya. Saka sinipat ng maras si Marciano. Hindi makapagsalita si Marciano sa kanyang nasasaksihan, ngunit kumuha siya ng lakas ng loob at ibinuka ang kanyang bibig. Imposible yon.
Si Sarah mismo nagsabi sa akin na hindi siya interesado sa'yo. Salitain niya lang yan ng mga babaeng galit sa kanilang nobyo. Saka marahong malakak si Zephyr. Tingnan mong bahay na ito. Ano bang napapansin mo dito? Hindi mo ba nakikita ang mga bagay-bagay? Noon pa lamang naisipan ni Marciano na igalang kanyang mga mata at napansin ang mga gamit sa bahay. May mga terno ng tsinelas ng babae at lalaki sa may pintuan. May mga tasang magkakaterno. May nakasabit na coat na panlalaki at mga gamit na panlalaki sa iba't ibang parte ng bahay. Tunay ngang mukhang bahay ito ng mag-asawa. Nagsasama ba kayo? Tanong ni Marciano. Ayaw pa rin niyang paniwalain ng kanyang sarili na ang dalawang ito ay may relasyon. Siyempre, ito ang bahay ng asawa ko at ang bahay ko. At ikaw, makakauwi ka na. Utos ni Zephyr sa kanya na umalis ang tangtono nito'y walang galang. Itinataboy siya ng lalaki na parang aso. Namutla si Marciano at naglakad palabas na may matalim na mukha. Pagkasara ng pinto, nagbagong mukha ni Zephyr at naging malamig. Tinutok niya ng matalim na tingin kay Sarah. Walang kamalay-malay ito at kumilos ng patagilid sa kanyang mga braso. Naghahanap ng komportabling posisyon. Sumiksik ang babae sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niyang nahihimbing na asawa sa kanyang braso. Hindi na siya nagtangkang gisingin pang babae. Binuhat niya ito patungo sa silid. Pagkarating niya sa kama, lalo pang humigpit ang yakap sa kanya ni Sarah at nilagay ang mukha nito sa kanyang balikat. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at marahang tinawag ang pangalan nito. Sarah, inilingon ni Sarah ang ulo sa kanyang harapan at ngumuso. Hinawakan nitong kanyang kwelyo at hinalikan siya ng padampi sa labi. Medyo nagdilim ang mga mata niya. Anong ibig sabihin nito? Ngunit tumagilid lang si Sarah at nahimbing na ulit ng tulog. Medyo hindi nasaya si Zephyr at tinulak ang ulo nito gamit ang kanyang daliri. Tell me, what did you mean by kissing me just now? Huwag mo kong hawakan. Medyo nagalit to sa kanya. Nakapikit pa rin ito. Hinawakan niya mga daliri nito at pinaplantsa siya ng mainit nitong mga palad. Nasusunog din ang apoy sa kanyang puso. Nang mag-react ito, hinalikan na niya ang malambot na labi na iyon. Umungol si Sarah ng 2 beses at nakipaglaban siya ng halikan sa lalaki. Napapaungol siya sa sensasyong hatid ng mainit na halikang yon. Matagal nang hindi nakikita ni Zephyr na ganun tumugon ng babae sa kanya. Kaya paano niya matitiis ang nais niyang gawin sa pagkakataong ito? Hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Iniharap niya si Sarah at hinalikan ng may agwat ang mga katawan. Habang ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa katawan at braso nito hanggang bumaba sa maiksi nitong palda. Samantalang si Sarah ay parang nagigising mula sa isang mahimbing na pagkakatulog. Sino ang umaangkin sa kanyang mga labi? Hinahaplos siya. Panaginip ba ito? Pero bakit parang totoo ang pakiramdam na ito? Pilit niyang binuksan ang kanyang mga mata. At sa malabong aninag, napansin niya na siya mismo ay nakayakap sa lalaking nananampalasan sa kanyang mga labi at humahaplos sa kanyang balat. Bukas ang botones ng polo ng lalaki at nakalantad ang masarap na kaining dibdib nito. Ang bagay na siya lamang ang nagpapasasa noon, hindi pala panaginip ang nangyari kanina. Natakot siya, nalaki ang kanyang mga mata at mahinang sumigaw. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nanuksong una sa akin. Tumingin sa kanya si Zephyr mula sa itaas, huminga ng malalim na malalim. Paano ito posible? Tinanggi nito yun at walang mali na gustong gumapang palayo. Ngunit sa puntong ito, paano papayag si Zephyr na pakawalan ng babae? Nag-aapoy na ang kanyang katawan ngayon. Hinila niyang mga paa nito pabalik, ikinulong ito sa ilalim niya at kinagat ang tenga nito gamit ang kanyang manipis na labi. Magpakabait ka. Hindi. Si Sarah ay umiwas sa kaliwa at kanan. Naging dominante ito at dinaganan siya sa kama habang patuloy siyang hinahalikan sa labi pagkapang sa kanyang leeg. Kinakagat nitong kanyang balat. Nagulat si Sarah, nagulo ang kanyang utak at nagkaroon lamang siya ng oras para gumawa ng malinaw at pinong halinghing. Nasasarapan siya sa ginagawa nito. Ang halinghing na yon ay nagparamdam kay Zephyr ng labis na pagkakuryente. Matagal na siyang nag-iisa at hindi niya napigilan ang sarili at nabaliw. Zephyr, nababaliw ka na naman ba? Nasasaktan si Sarah sa paraan ng paghawak nito sa kanya. At pagkagat sa kanyang balat, pasensya na, matagal na akong hindi nakakakuha nito. Matagal mo na akong hindi pinagbibigyan. At sa'yo lang ako nababaliw ng ganito. Pausang tinig ni Zephyr. Hinalikan niya ito mula ulo hanggang paa. Si Sarah ay panay ang ungol sa kanyang ginagawa. Muli ang halinghing ni Sarah na tila musika sa kanyang pandinig ay lumabas ulit at pinarinig na naman sa kanya. Pinigang maigi ni Zephyr ang kanyang balat na nag-iwan ng mga marka sa maputi niyang kutis. Akin ka lang. Akin. Pagkalipas ng 1 oras, doon palang lumabas ang katas ni Zephyr. Ang binhing itinanim niya sa kaloob-loobang matres ni Sarah ay walang natapon. Hindi siya umalis sa pagkakapasok dito ng ilan pang minuto.
para siguraduhin kinain ng butas nito ang kanyang inalay na pagkain. Halos mahirapang makabangon si Sarah. Pakiramdam niya, naubos ang kanyang lakas. Umalis ka na, pagtatabi ni Sarah sa lalaki. Ngayon lang ito naulit. Paano ito magiging sapat? Nilingon ni Zephyr ang malit na mukha niya at muli siyang hinalikan nito. Si Sarah ay halos mapunit dahil sa pagpapahirap nito at siya ay nagalit. Tinaas niyang ulo niya at kinagat ang leeg nito. Si Zephyr hindi man lang nagalit sa kanya. Bagkus mas labis pa itong nasiyahan at nasarapan. Hinila siya nito patungo sa kandungan ng lalaki at pinaupo doon. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan habang nakasaklang ang mga binti sa lalaki. Agad niyang tinakpan ang kanyang mga dibdib dahil alam niyang iyon ang pupuntiryahin nito. Kapag ganun ang kanilang posisyon, ngumiti si Zephyr sa ginagawa niya. Bakit ka nagtatago? Anong bahagi mong hindi ko nakita? Namula siya at itinaas ang kamay para sampalin ito. Pak! Natahimik ang eksena nila. Magkaharap na nakaupo ang dalawa. Nakapatong pa rin siya dito at nagtatanong ng kanyang may malungkot na mukha. You dare to hit me? Maghunos dili ka. Isang oras mo na akong inaangkin. Ano naman at parang gusto mo na naman? Hindi siya dapat magpadaig sa lalaki. Nakatitig siya dito ng may puot. Ikaw ang unang humalik sa akin, sabi nito sa kanya. Nakagat ni Sarah ang kanyang labi nang yakapin siya ni Zephyr. Parang may tumakbong kuryente sa kanyang katawan. Bitawan mo ko. Hindi sinaktan mo lang ako ngayon, kailangan mo kong tikman pabalik. Sabi nito sa kanya, paano kita matitikman pabalik? Nakakunot ang kanyang noon nang tanungin niya ito. This way, inayos nitong kanyang bewang, malinaw na naramdaman ito ni Sarah. Ang matigas na bagay na yon, nalaki ang kanyang mga mata. Namumula ang kanyang mukha. Ngumiti si Zephyr kagad siyang niyakap. Hindi binigyan ng pagkakataong tumanggi, inangkin na naman siya ng lalaki sa isa na namang umatikabong mainit na eksena. Naiinis si Sarah dahil gustong-gusto yun ng kanyang katawan. May katagalan na rin naman ang huling pagpapaubaya niya dito. Pumasok ang liwanag ng umaga mula sa labas ng bahay at tumagos sa kama kung saan nakahiga ang isang maladyosang babae na walang saplot at nababalot lamang ng kumot. Bakat sa maputi niyang kutis sa mga kiss mark na dulot ng maras sa pagtatalik nila ng lalaki. Nagmulat siya ng mata nang marinig ang tunog ng tubig. Tunog ng tubig, sino kayang naliligo sa kanyang kwarto? Umupo siya tagad na nakaramdam ng pananakit sa buong katawan. Nang maalalang nangyari kagabi, nag-init ang kanyang mukha, kaya palang naliligo sa kanyang kwarto ngayon. Si Zephyr, tumingin siya sa gilid at biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ang lalaki suot ang puting-puting tawalya at ang kanyang buhok ay basang-basa pa. Ang kanyang dibdib ay matikas at malakas at may ilang malinaw na marka ng kagat. Kagat na ginawa niya kagabi nang siya yung nagalit. Ngayon hindi niya alam kung paano tutugon o titingin sa lalaking ito. Nagising ka na? Tanong ng lalaki na mukhang masigla at kontento. Pinupunasan niyang buhok gamit ang tuwalya, tinapon ito, at naglakad palapit sa kanya ng malaking hakbang. Nagising ka na? Sabay na tayong maligo kung gising ka na. Maliligo ulit ako para sa'yo. Matapos na nangyari sa kanila kagabi, hindi siya niliguan ng lalaki. Ayaw niya ng ganong pakiramdam, mukhang may pagnanasa na naman ito sa kanya. Nang lumapit ito sa kanya upang yakapin siya, bigla niyang binalot ang kanyang katawan sa kumot. Bakit mo ko inangkin kagabi? Sino nagbigay pahintulot sa'yo? Ikaw rin ang nag-aya sa akin. Pinagnasahan mo ko, pinagbigyan kita. Umupo si Zephyr sa kama at nagsimulang magpaliwanag. Paano ko naman ikaw inaya? Hindi talaga siya makapaniwalang ginawa niya yon. Pagkatapos mong malasing, dinala kita sa kwarto para matulog. At ikaw mismong humalik sa akin. Siguro unconscious lang ako. Paano mo naman ako hinawakan ng ganun? Kinagat ni Sarah ang kanyang labi at nagalit. Sumagot si Zephyr na helpless na nagpapaliwanag sa kanya. Alam mong wala akong gaanong kontrol sa sarili ko. Kapag ikaw ang kasama ko, hindi ko kayang pigilan ang damdamin ko sa mga ganong sandali. Tinignan siya ng lalaki. Maligo ka na muna kaya para makapag-isip ka ng maayos. Habang iniiwasan niyang lalaki, nagtangka siyang tumayo, buhat sa kama, subalit ang kanyang mga tuhod ay nalalambot. Kaya natumba siya. Sa kabutihang palad, naalalayan siya ni Zephyr bago pa man siya makapaghalikan sa sahig. Wala ka ng lakas ngayon, dadaling kita sa banyo. Ilang beses mo ko inangkin kagabi? Galit na tanong niya. Inangkin siya ni Zephyr na sobra hanggang hindi siya makabangon mula sa sahig. Sumagot to ng malabo. Ilang beses? Mga 5. Hayop ka? Patay na ang tono niya. Tinake advantage nitong siya'y lasing. Sinabi pa ni Zephyr, nag-enjoy ka naman kagabi. Paano nag-enjoy? Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Yakap na yakap ka sa akin kagabi. Inikot mo pang mga binti mo sa bewang ko. Ungol ka pa ng ungol. Sarap na sarap ka pa at natigilan siya nang sumigaw si Sarah. Stop! Tama na! Manahimik ka na! Nainis na sabi nito sa kanya. Masaya din ako. Ang kanyang mga mata ay kumikislap.
Basta't parehong nag-enjoy silang dalawa, biglang hindi alam ni Sarah kung ano sasabihin. Pakiramdam niya mali na pahintulutan niyang tumira ditong lalaking ito. Baka sakaling kainin siya nito anumang oras. Habang nagtatalo silang dalawa, tumunog ang doorbell. Sino kaya yun ng ganito kaaga? Tanong ni Zephyr sa kanya. Paano ko ba malalaman? Inis na sagot niya. Baka si Mr. Jomar yan, hinahanap ka. Ako na ang titingin. Tumayo si Zephyr at nang lumabas ng kwarto. Pagkabukas niya ng pinto'y pumasok si Marciano nang may pag-aalala. Sarah, okay ka lang ba? Nang makita si Zephyr sa loob ng bahay, kunot noo siyang nagtanong. Dito ka ba natulog kagabi? Oo naman, bahay ko to. Kung hindi ako titira dito, saan pa? Itinaas ni Zephyr ang kilay. Ano kailangan mo ngayon? Malamig na sumagot si Marciano. Naisip ko kagabi at naramdaman kong mali ka. Klaro namang sinabi ni Sarah na ayaw kanya at hindi kayo pwedeng magsama. Sigurado akong nagsinungaling ka sa akin kagabi. Lasing si Sarah, paano siya naniwala sa isang panig ng kwento ni Zephyr? At hinayaan silang dalawa na magkasama buong magdamag? Paano kung, habang iniisip niya yun, lalo siyang natakot at kagad na nagtungo kina Sarah kinaumagahan. Wala ring galit na ipinakita si Zephyr, nakasandal siya sa pinto, itinaas ang kanyang baba at sadyang pinakita kay Marciano ang kiss mark sa kanyang Adam's apple. Sabay ngiting may kalokohan. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa kwarto at tingnan mo. Nakahiga si Sarah sa loob ng kwarto at hindi makabangon. Lihim na napangiti si Zephyr na mag-obserba si Marciano. Talaga namang hindi naniniwala ang lalaki sa sinasabi ni Zephyr. Bukas ang pinto ng kwarto. Nakita niya nakahiga si Sarah sa kama, kagat ang mga labi. Nagsalubong ang kanilang mga mata at nakita ni Marciano ang mga kiss mark niya sa katawan. Si Sarah ay nahihiya at kagad na itinago ang kanyang ulo sa kutsyon. Bakit naman dinala pa ni Zephyr ang lalaking ito sa kwarto niya? Baliw ba siya? Parang tinamaan ng kidlat si Marciano at hindi gumagalaw. Nang ilang sandali, itinaas ni Zephyr ang kamay at sinaradong pinto ng kwarto. Tinakpan ang paningin ni Marciano na nakatuon sa loob at malupit na sinabing, tingnan mo, natulog kami kagabi na magkasama. Nakaramdam si Marciano na matinding sakit sa puso. Sinabi ni Zephyr sa kanya, sa totoo lang, hindi ka talaga gusto ni Sarah. Ang pagpapakita ng kabutihan niya sa'yo, dati para lang inisin si Marie Chris. Pero nung hinabol ko siya ulit, hindi na siya lumapit sa'yo. Isipin mo, tama ba ako? Nung maghiwalay kay ni Marie Chris, nagpakita pa rin ba siya ng interes sa'yo? Wala nang nasabi si Marciano, tahimik lang siya. Tama nga siya. Nung una si Sarah ang nag-navigate sa kanya. Pero isang araw ay tumigil na ito. Umasa siyang gusto siya ni Sarah. Yun pala'y hindi din. Ginamit lang siya nito para makapaghiganti kay Marie Chris. Nananalangin na lang si Sarah na sana hindi na lang niya narinig ang mga sinasabi ng lalaking ito. Ano bang sinasabi ng bastardong ito kay Marciano? Nainis niyang tanong sa sarili. Sinabi ni Zephyr ang lahat ng ito kay Marciano upang huwag na magpursigi ang lalaki. Nakalantitiin si Sarah. Nagsalita si Zephyr na parang isang Diyos. Nais kong malaman mo, President Sandoval, na akin lang si Sarah. Huwag mo na subukan ligawan siya. Kung hindi magiging malupit ako sa'yo. Ang mga salita ni Zephyr ay isang babala sa kanya. Wala nasabi si Marciano, ang kanyang mga matay malalim. Tumayo siya ng ilang sandali at naglakad palabas ng pinto. Ano kayang gagawin ni Marciano? Ngayong nalaman niyang ginamit lang siya ni Sarah para makapaghiganti kay Marie Chris. Dahil kaya dito ay papawiin na niya ang pausbong na nararamdaman niya para kay Sarah. Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.